Minsan ba kaibigan ay sumagi na sa iyong isipan ang katanungan, kung may mabuting Diyos ay bakit napakaraming kasamaan sa mundo? Yan ang ating pag-uusapan dito lamang sa channel na kung saan ang bawat bagay nilalang at pangyayari sa mundo ay may pambihirang kwento. Sa loob ng mga libong mga taon, ang mga pilosopo at iba pang mapag-isip na mga tao ay nagsikap na magbigay ng kalugod-lugod na paliwanag sa nakakalitong kombinasyon ng mabuti at masama na namamayani sa ating mundo. Bakit ang rosas ay nabubuhay kalingsabay ng mga tinik? Bakit ang mga hayop ay pumapatay at kinakain ng isa't isa? Bakit ang ilang tao sa ilang panig ay sagana sa pagkain samantalang sa ibang lugar ay nangamamatay dahil sa gutom? Bakit ang mga walang malay ay namamatay sa mga aksidente sa trapiko? Bakit ang mga taong malulupit ay yumayaman samantalang ang mga taong mabubuti ay kadalasang nababaon sa kahirapan? Nagbigay ng ilang bilang na kasagutan ng mga pilosopo sa palaisipang katanungang ito. Ang iba ay nagmumungkahing maaaring may dalawang Diyos na kumukontrol sa mundo, isang mabuti at isang masama. Hindi rin naman nawalan ng taong nagsasabing ang Diyos ay makapangyarihan subalit hindi siya gaanong makapangyarihan na maalis ang masama. Kaya ang mabuti at masama ay nasa estado ng pagiging balanse. Yan ang sinasabi ng ilan. Gayunpaman, ating matatagpuan ang tunay na paliwanag sa salita ng Diyos. Sangayon sa Biblia, mga libong taon na ang nakalipas, bago nilikha ang sanlibutan, ang kasamaan ay mahiwagang nagpasimula sa puso ni Lucifer, ang pinakahirang na anghel sa langit. Ang Diyos ay walang pagkukulang bagamat ng kanyang lalangin si Lucifer, siya'y sakdal, batay sa Ezekiel 28:14 at 15. Subalit lubang hindi nasiyahan si Lucifer sa posisyong ibinigay sa kanya ng Diyos. Inakala niyang karapat-dapat siya kagaya ng karangalan ng Diyos, lalo na ng anak. Hinayaan niya ang inggit at panibugho ang mamayani sa kanyang isipan. Isayas 14:12 hanggang 14. Tinanggihan niya dapat ang mga ganitong isipin. Kinilala niya dapat na bilang isang nilalang, wala siyang karapatan sa karangalang ibinigay sa kanya ng Diyos. Subalit, hindi niya kinilala. Sa halip, nagkaroon siya ng masamang saloobin at kanyang ibinahagi ito sa kanyang kapwa, mga anghel. Maaring hindi niya tiyakang sinabi, "Ako'y naninibugho kay Kristo." Sa halip, nagtanong siya ng pinanukalang katanungang, magtatanim ng binhing kawalang kasiyahan at pagpapalayo ng damdamin sa Diyos. Hindi ba ninyo napapansin na masyadong mahigpit ang pamamalakad dito sa langit? Maring ito ang tanong ni Lucifer sa kanyang mga kasamang mga anghel. Bakit kailangan ng batas sa gobyerno ng Diyos? Wala akong nakikitang dahilan upang ang banal ay nangangailangan ng mga ito. Palagay ko, hindi tayo mahal ng Diyos gaya ng kanyang sinasabi. Hindi siya makatwiran at makatarungan. Nagpatuloy si Lucifer sa ganitong mga mungkahi at pagpaparinig hanggang ang 3 bahagi sa mga anghel ay buong-buong nasa kanyang panig. Nalinlang ng kanyang nakakagayumang awitin ang mga nag-aklas na mga anghel. Nangangarap na maaari silang magtatag ng gobyernong higit ng sa Diyos. Sa walang hanggang pagpapahinuhod, nagsikap ang Panginoon ipaliwanag kay Lucifer ang tunay na likas ng kanyang ginawa. Sinikap ng Diyos na mapasang-ayon siya at ang mga anghel na pumanig sa kanya at iwanan ang kanilang mapaminsalang hakbang na kanilang ipinaglalaban. Sinikap ng Diyos na ipakita kay Lucifer na ang mga batas ng langit ay sang-ayon sa pag-ibig at ito'y mahalaga para sa kaligayahan. Subalit si Lucifer at ang kanyang mga kasamahan na nag-aklas ay naging sadyang matigas. Tinanggihan nila ang paliwanag ng Diyos o tumugon sa kanyang pagsusumamo. Ang wika ng Biblia, nagpatuloy ang krisis hanggang sa may digmaan sa langit. Apokalipsis 12:7 hanggang 9. Si Lucifer at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban kay Kristo at sa kanyang mga anghel.
Sinikap nilang agawin ang trono ng Diyos, subalit sila'y nagapi at itinapon mula sa langit. Hindi kaagad nilipol ng Diyos si Lucifer at ang kanyang mga tagasunod. Sa halip binigyan niya sila ng panahon at pagkakataon na mapatunayan kung ang kanilang paratang laban sa kanya at ang kanyang mga batas ay karapat-dapat. Inilagay ng Diyos sina Adan at Eva, ang unang mag-asawang tao, sa hardin ng Eden at binigyan sila ng subukan ng karakter kung saan kanilang may papamalas ang kanilang katapatan sa Diyos. Ang pagsubok ay napakasimple. Inihiwalay niya ang isang puno sa hardin at sinabi kay Adan at Eva na ang bunga nito ay hindi nila maaaring kainin. Genesis 2:16 at 17. Si Lucifer, ngayon ay tinatawag na Satanas, nakita sa babalang ito ang isang pagkakataon na tuksuhin ng mag-asawang banal na sumama sa kanyang pagre-rebelde sa pamamagitan ng pagkain sa prutas na ipinagbabawal ng Diyos. Bumigay si Adan at Eva sa tukso ni Satanas. Sa kanyang kahabagan, pinatawad sila ng Diyos at binigyan sila ng pagkakataong magsisi o manumbalik sa kanya. Gayunpaman, ang parusa sa pagsuway nila sa kanyang batas ay kailangang may sakatuparan. Yan ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na pumarito sa lupa at mamatay bilang makadiyos na halili, kinuhang lugar ng mga makasalanan. Hinulaan din ng Diyos na ang labanan sa pagitan ng mabuti at masama ay magpapatuloy sa buong kasaysayan ng lupa. Genesis 3:15. At sa paglipas ng panahon, ang bunga ng kasalanan ay lalong naging kapansin-pansin, hindi lamang sa sangkatauhan kundi maging sa kalikasan din. Ang prinsipyo ni Satanas ng unay di gasinong nakakabahala ay nagbunga ng kahabag-habag na ani. Mga 20 siglo na ang nakaraan mula nang susugan ni Satanas ang mga tao na patayin si Jesus. Gayunpaman, ang pangyayari nagpamalas sa buong sanlibutan na tama ang Diyos at mali si Satanas. Naunawa ng lahat na ang Diyos ay pag-ibig at ang kanyang mga kautusan ay makatarungan at kailangang-kailangan. Gayunpaman, upang maibigay sa mga nanahanan sa ating planeta ang bawat pagkakataong maunawaang mabuti ang mga isyu na may kinalaman sa malaking tunggalian at pagpili kung kanino kapapanig, pinahintulutan ng Diyos ang drama ng kasalanan na magpatuloy na mayahayag para sa mas marami pang mga siglo. Ngayon, ang labanan ay nalalapit na sa kanyang kawakasan. Sa laki ng pangailangan ng mabilisang pagkilos, ang banal na espiritu at ang mga anghel ay nagsisikap na tulungan ng taong nilalang na mailagay sa panig ng Diyos. Ganap na nililinaw ng Biblia ang ganap na kawakasan ng mga bagay na ang Diyos ay lubusang magtatagumpay at kanyang kautusan at karakter ay mapapatunayan. Gayunpaman, hanggang sa araw ng kanyang puksain si Satanas at kanyang mga tagasunod at linisin ang lupa sa pamamagitan ng apoy, ang mabuti at masama ay patuloy na mananatili na magbibigay ng sapat na saksi sa katotohanang ang digmaan na pinagsimulan mga libong taon na ang lumipas ay patuloy na mangyayari. Maraming salamat sa iyong panonood, kaibigan, at hanggang dito na lang, and as always, God bless.